At batay dito, pinasimple niya ang mathematical formula para sa pagpapatakbo ng ron na ito. Sinabi ng bida sa creator na kung malulutas ng isang tao ang mga kinakailangan ng ron gamit ang isang first-order equation, bibilis ang oras ng pag-activate. Tumugon si Professor Owen na ito ay isang bagay na hindi man lang itinuro sa mga klase sa mataas na paaralan, ngunit alam na alam niya ito. Sabi ng pangunahing tauhan, may kakaibang programa ang kanilang high school. Nahihilo si Krista sa dami ng impormasyon. Ang pangunahing tauhan ay nagsabi na hindi masasabi na ang isang salamangkero ay gumagamit ng magic ng tama hanggang sa ganap niyang makabisado ang mga ron. Idinagdag niya na, isinasaalang-alang ito, binago niya ang hugis ng magic circle lamang. Tiningnan ni Owen ang assignment sheet na may pag-iisip. Naisip ng propesor na, batay sa kanyang pag-unawa sa mga ron, ay hinahangad na bawasan ang oras ng pag-activate. Sinabi niya na ito ay matalino, ngunit kung ang spell ay gagana ng tama ay ibang kwento. Ipinikit ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata at sinabing totoo ito. Sinabihan ng bida ang propesor na suriin ito mismo. Parehong nakangiti ang professor at ang bida. Itinaas ni Owen ang kanyang kamay at sumigaw na hindi na siya makapaghintay na makita siyang mabibigo. Iniharap ng propesor ang kanyang kamay at itinoon ang magic dito, at pagkatapos ay sumigaw na hindi na siya makapaghintay na makitang mabibigo ang pangunahing tauhan. Tinanong niya ang bida kung alam niya na kung gagawa ka ng magic circle na may dobleng katangian, ang matematika upang malutas ito ay magiging ilang beses na mas mahirap. Ang brown-haired girl ay pinapanood ang nangyayari na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang matengkad na liwanag ang nagmumula sa isang papel. Sumigaw ang propesor na makikita niya kung ang kasanayang ito ay isang kasanayan o isang pandaraya lamang. Ang maliwanag na liwanag ay tumitindi ng maraming beses. Bakas sa mukha ng propesor ang pagtataka. Ang isang malakas na daloy ng hangin ay nilikha sa itaas ng mga ito. Umiikot ito. Ang magic ay nagiging puti, at ang mga daloy ng enerhiya ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Ang puting enerhiya ay nawawala, at lumilitaw ang isang maliwanag na gininto ang glow. Nagsisimula ng umulan. Ang propesor ay patuloy na tumingin sa kung ano ang nangyayari na may pagtataka. Nanlaki ang mata ni Krista sa gulat. Si Hubert at ang itim buhok na batang babae ay nanunood din sa nangyayari ng may pagtataka. Ang iba sa mga estudyante ay nagulat sa parehong paraan. Nakikita ng pangunahing karakter ang isang maliwanag na mahiwagang glow sa itaas niya, kung saan bumubuhos ang mga patak ng tubig. Pumalakpak si Owen sa kanyang mga kamay. Iniulat niya na siya ay nagtuturo sa loob ng 13 taon at nakakita ng maraming mga henyo. Napatingin ang bida at si Crystal sa propesor. Iniulat ng propesor na sila ang unang nagbigay sa kanya ng ganoong sagot. Nakikinig ang mga estudyante sa sinabi ng propesor. Bakas sa mga mukha nila ang pagtataka. Sinabi ni Owen na ang sagot na ito ay nararapat na bigyan ng parangal, isang parangal, na hindi pa niya naibigay sa ganoong maliit na pagsusulit dati. Ang itim na buhok at si Hubert ay nakinig sa mga salita ng propesor na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagulat ang batang babae na may kayumangging buhok. Ang pangunahing karakter, na nakapikit, ay nagsasabi na ito ay isang mataas na rating. Nanginginig si Krista sa tuwa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha at sumisigaw ng pasasalamat. Itinaas niya ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang pisngi sa tuwa. Bahagyang ngumiti ang bida. Medyo ngumiti din ang professor. Sinabi niya sa kanila sa nakakatakot na boses na kailangan nilang bumalik sa kanilang mga upuan, o talagang gusto nilang ibaba niya ang kanyang grado. Humingi ng tawad si Krista sa propesor. Sinabi ni Owen sa blonde at black-haired girls na ganoon din sa kanila. Idinagdag niya na ang pagtatasa ay tapos na, at kailangan nilang tahimik na bumalik sa kanilang mga lugar.
Isang kayumangging buhok na batang babae na may ngiti sa kanyang mukha ang naglalakad malapit kay Hubert. Nakatingin ang blonde sa dalaga na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha. Lumapit ang bida sa blonde. Nakatingin ito sa kanya ng may nakakatakot na tingin. Tinanong ni Hubert ang bida kung mayroon siyang sasabihin. Sinabihan ni Owen ang mga estudyante na huwag siyang pilitin na ulitin maliban kung gusto nilang makatanggap ng disciplinary reprimand. Ang pangunahing karakter ay tumitingin sa blonde na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang blonde ay tumingin sa kalaban na may parehong hitsura. Ang pangunahing karakter ay dumaan sa blonde at sinabi sa kanya na sa susunod ay iba na ito. Ang gusali ng paaralan ay iluminado pa rin ng sikat ng araw. Ang mga mag-aaral na kumuha ng symbol-symbol test ay nakaligtas sa kanilang unang aralin. Habang nakikinig sa malupit na pamumuna ni Professor Owen, ipinakita ni Owen ang tekstong nakasulat sa pisara. Nakaupo ang isang blonde na lalaki at isang itim na buhok na may seryosong ekspresyon sa mukha. Tinamaan ng tsak ng propesor ang lalaking nakaupo sa tabi ni Gertrude Panton. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan ang teorya sa isang brown buhok na batang babae na nakaupo sa tabi niya na may naiinip na hitsura. Tinatanong niya kung hindi siya nakikinig. Ang pangunahing tauhan ay nagtaka kung bakit siya kumilos ng ganito. Ang sabi ng propesor ay iyon lang para sa araw na ito. Tinitingnan niya ang mga pagod na estudyante at tinanong kung ano ang mga mukha na iyon at kung ito ay napakahirap para sa kanila. Sinabi niya sa mga estudyante na huwag mag-alala dahil sa susunod ay may ipapakita pa siyang mas mahirap. Ang mga estudyante ay may desperado na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang sabi ng guro ay may iwan ang mga bagsak. Kaya kailangan nilang martilyo sa kanilang mga ulo ang aralin ngayon na para bang buhay nila ang nakasalalay dito. Ang sikat ng araw ay bumagsak sa gusali ng paaralan. Gumagalaw ang mga kamay sa wall clock. Tinutugunan ni Krista ang pangunahing tauhan. Tinanong siya ng pangunahing tauhan kung ano ang kailangan niya. Ang sabi ng dalaga ay may gusto siyang sabihin patungkol sa nangyari kanina. Nagpasalamat siya sa pangunahing tauhan. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ng bida. Ang pangunahing tauhan ay nagsasabi sa kayumangging buhok na batang babae na ang kanyang boses ay masyadong tahimik at hindi niya ito naririnig. Tinatanong niya siya kung maaari niyang ulitin ito ng maayos. Ang batang babae na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha ay sumisigaw sa pangunahing tauhan upang ihinto ang paghingi ng tawad sa kanya. Si Krista, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, ay sumisigaw na tiyak na ibabalik niya ang pabor sa susunod, kaya't ang bida ay dapat na tumigil sa pagiging bastos. Idinagdag niya na magkaribal sila. Namumulang mga mata, sinisigawan niya ang pangunahing tauhan na sa pagkakataong ito ay nagtulungan sila sa isa't isa. Ang ilan sa mga mag-aaral ay nagsasabi na ito ay hindi maaaring mangyari. Patuloy ang pagsigaw ni Krista sa bida. May nagtanong sa ibang mga estudyante kung narinig nilang nagbigay ng marka si Owen. Sabi ng isa pang estudyante, walang paraan na ginawa iyon ng bakulaw. Tinatalakay ng mga estudyante si Krista, ang pangunahing tauhan, at ang mga marka ni Hubert. Habang sinisigawan ng babaeng may buhok na kayumanggi ang bida. Ang pangunahing karakter ay tumugon sa kanyang mga salita na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Napansin ng mga estudyante na si Krista at ang henyong iyon ay nasa parehong pangkat kinabukasan. Sa malapit, mayroong dalawang brown na tore, sa bawat isa ay may mga eskultura ng mga dragon. Ang pangunahing karakter, na may isang papel sa kanyang kamay, ay nagsabi na si Krista Warden mismo ang nagsabi na ibabalik niya ito sa kanya sa susunod na pagpupulong. Tinatanong niya kung anong floor ang hostel. Sinabi ng batang babae na may kayumanggi ang buhok na siya ang pinakamataas sa mga freshman.
Tinanong niya siya kung nakalimutan na ba niya na siya ang pinakamagaling sa klase at pagkatapos ay ipinaalala sa pangunahing tauhan na sinabihan siya nito na huwag magpakitang gilas. Sinabi ng pangunahing tauhan sa batang babae na siya mismo ang nagsimula nito at pagkatapos ay tinanong siya kung sa palagay niya ay napakawalang halaga ng kanyang mga pangako. Bakas sa mukha ni Krista ang galit. Aalis siya at sumisigaw na inaabangan niya ito. Si Gertrude Panton ang nasa pagitan niya at ng bida. Nakapikit ang pangunahing tauhan. Lumalakad siya kasama ng maraming disipulo. Sabi ng isa sa mga estudyante na tumingin doon. Isang estudyanteng berde ang buhok ang nagtanong sa isa pang estudyante kung nasa unang palapag ang panganay na anak ng pamilya Ludwig. Hiniling ng isa pang guro sa estudyanteng may berdeng buhok na huwag magsalita ng walang kaparerikan at pagkatapos ay tatanungin siya kung darating ba siya sa oras kung binigyan siya ng silid sa tabi ni Krista. Ang berdeng buhok na lalaki ay nagsabi sa kanyang kausap na siya ay nagbibiro at pagkatapos ay sinabi na sa gayong mga kasanayan, siya ay papasa sa isang regular na pagsusulit. Nagtatanong siya, bakit kunin ang dagdag? Naglalakad ang pangunahing tauhan na may seryosong ekspresyon sa mukha. Lumapit siya sa pintuan na gawa sa kahoy at iniisip kung ito rin ang lugar. Iniharap niya ang kanyang kamay, kung saan hawak niya ang isang kwintas na may pulang bato. Ang kahoy na pinto ay bumukas mag-isa. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa loob at napansin na ito ay isang solong silid. Sa loob, may work desk na may upuan pati na rin ang mga bookshelf. Ang pangunahing tauhan ay lumapit sa mesa at sinabi na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pananatili sa Magic Tower. Sumilip siya sa bintana at iniisip na kahit sa nakaraang buhay, nakaupo siya sa ganoong silid, nakatuon lamang sa pag-aaral ng mahika. Naalala ng bida kung paano siya nakaupo sa isang upuan, at may sinasabi sa kanya si Lista. Ang pangunahing tauhan ay umiling-iling mula sa gilid hanggang sa gilid. Bumagsak siya sa kanyang kama. Tinatakpan ng pangunahing tauhan ang kanyang mata gamit ang kanyang kamay. Napatingin siya sa palad niya at naisip na wala ng iba dito maliban sa unang aralin. Idinagdag niya na maaari niyang mas mahusay na makalusot sa Vatican at suriin ang kanyang mga labi. Ngunit ang pagpasok sa gayong personalidad at kakayahan ay magiging napakahirap. Inilalagay ang kanyang kamay sa harap at nag-concentrate ng pulang enerhiya dito. Lumilitaw ang tatlong pulang magic triangle malapit sa kanyang kamay. Tinitingnang mabuti ng pangunahing tauhan ang magic na kanyang nilikha. Tatlong pulang tatsulok ay pinagsama sa isang butas. Ang pangunahing tauhan ay kinuyam ang kanyang mga daliri, at ang spell ay nawala. Naisip ng pangunahing tauhan na parang ang 4-star magic ay sobra pa sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang ibon ang dumapo sa windowsill, at ang bida ay bumangon sa kama. Nakatingin ito sa kanya. May bag na nakatali sa paa ng kwago. Hinaplos ng pangunahing tauhan ang ulo ng kwago at kinuha ang isang kahon sa bag. Kumaway ang pangunahing tauhan sa kwago na lumilipad. Tumingin siya sa kahon. May text at may nakasulat na number na 1388. Binuksan ng pangunahing tauhan ang kahon at iniisip na wala itong pangalan ng nagpadala, pagkatapos ay nagtataka kung ipinadala ito ng kanyang ama. Nakikita ng pangunahing tauhan ang isang asol na libro sa loob. Kumuha siya ng 2 libro sa kahon. Iminulat niya ang kanyang mga mata dahil napansin niyang medyo basa na ang isa sa kanila. Kinuha niya ang isang basang libro. Napansin niyang isa itong diary na ipinagkatiwala niya kay Lista. Naaalala niya kung paano ito tumayo kasama siya sa kanyang mga bisig. Ang pangunahing tauhan ay may hawak na tala-arawan sa magkabilang kamay. May nararamdaman siya at nagtataka kung sino ito. Ang pangunahing tauhan ay lumingon at nagtanong kung sino ang naroon. Nakatingin sa bintana ang pangunahing tauhan at nagtataka kung sino ang nagpadala nito. Ang pangunahing tauhan ay nakatingin sa labas ng bintana. Isang butil ng pawis ang dumadaloy sa kanyang pisngi,
at iniisip niya kung may nakakaalam ng kanyang pagkatao. Sa Magic Training Complex sa campus, sa Battle Dragon Field, isang sandspike ang tumama sa isang halimaw na may mga pakpak. May isang babaeng boses ang nag-aanunsyo na may 30th segundo pa upang maabot ang layunin. Maraming estudyante ang nanunood ng kung ano-ano, 20 segundo ang natitira. Ang mga sand creature ni Krista ay nakikipaglaban sa mga itim at pulang halimaw na may pakpak. Salamat po sa panonood.